Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, again, isa sa mga pinaka-importante na dapat mapagtuunan ng pansin sa isang sambahayan ay yung usapin pagdating sa pagkakaroon ng pera o sariling pera ng isang babae. Kasi nga po, isa sa mga maling kultura sa maraming tahanan, yung... Hello, sound check. Isa doon sa mga maling kultura sa maraming tahanan, yung hindi pagkakaroon ng sariling pera ng isang babae. Pag sinabi nating sariling pera ng babae, ibig sabihin, hindi ito budget para sa pagkain. Pag sinabing pera ng babae o sariling pera, hindi ito budget para sa mga bills, hindi ito budget para doon sa mga bayarin sa school. Kasi nga, sa totoo lang, kung meron mang pinakamalaking misconception sa pagbibigay ng pera sa babae, ito yon. Yung bang maraming asawang lalaki pag nagbigay ng panggasto sa bahay, ang dating nun, nabigyan na niya asawa niya. Totoo po ba? Maraming mga pagkakataon, ito yung ating konsepto ng pag-iisip. Maraming asawang lalaki pag nagbigay ng pambayad sa mga bayarin sa bahay, ang dating na nun, nabigyan na niya yung kanyang asawa. At maraming asawang lalaki pag nagbigay ng budget sa bahay, ang dating na nun, nabigyan na niya ang kanyang asawa. Kaya nga ang resulta, maraming may bahay, wala na nga sariling pera, napapagalitan pa pag nagkukulang budget. Totoo po ba? Nangyayari yon sa maraming mga tahanan, lalo na sa typical na tahanang Pilipino. Ang resulta po, maraming may bahay, wala na nga sariling pera, napapag-isipan pa pag kinulang ang budget. At ang resulta nito, maraming may bahay, wala na nga sariling pera, napagsasalitaan pa ng hindi maganda, pag kinulang ang budget. Anong pinapakita nito? Sobrang laki ang pwedeng maging negative impact nito sa isang may bahay na walang sariling pera. By the way, sino po rito gusto niya may sarili siyang pera sa mga kababaihan? Ito po ay isang mensahe ng pagpapaalala sa atin ng Panginoon doon sa mga kasalukuyang may bahay na at doon sa mga magiging may bahay in the future. Napaka-importante na makita natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling pera ng isang babae. Alam niyo po, again, maraming asawang lalaki pag nagbigay ng pambayad doon sa mga bayarin, ang dating na noon nabigyan na niya ang kanyang asawa. Kaya ang resulta nito, maraming may bahay napapagsalitaan, maraming may bahay napag-iisipan, maraming may bahay napapagalitan. Alam niyo po, sobrang laki ang negative impact nito sa pagkatao ng isang may bahay na walang sariling pera. Sobrang laki ang pwedeng maging negative impact nito sa mga desisyon ng isang may bahay na walang sariling pera. Sino po naniniwala? Sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan ka ng pagkakaroon mo at kawalan mo ng pera. Totoo ba yan? Malaki ang impact sa buhay ng isang tao yung pagkakaroon mo ng pera at yung kawalan mo ng pera. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, maaapektuhan yung mga decisions mo ng pagkakaroon mo at ng kawalan mo ng pera. Sa ayaw at sa gusto mo, maraming bagay ang malilimitahan sa iyo sa pagkakaroon mo at sa kawalan ng pera. Lalo na pag lagi kang nakaasa sa iyong asawa. What's the point? Hindi po madali ang maging isang mga bahay. Totoo po ba yan? Sa mga nanay na ngayon, hindi madali ang maging isang may bahay, lalo na hindi bukas ang asawang lalaki sa pagbibigay ng sariling pera sa asawang babae. Hindi po madali ang maging isang may bahay, lalo na hindi na nga binibigyan ng sariling pera yung asawang babae, ang asawang babae kulang pa yung ibinibigay na panggastos sa pambahay. At hindi madali ang maging may bahay, lalo na't bawat gastos dapat laging nakareport sa lalaki. Ganon kahirap para sa isang babae na walang sariling pera. Alam niyo po, ang tanong dito, ano ba implication nito pag ang isang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki? Totoo ba maraming mga typical na tahanan na nakaasa lang ang isang babae sa pera ng lalaki? Maraming mga kababaihan hindi nabibigyan ng tuon ng pansin yung pagkakaroon ng sariling pera. Kasi nga, nasanay na nakaasa, nakadepende
nag-iintay ng ibibigay ng asawa. Alam niyo po, ang unang-unang impact nito or implication nito, pag ang isang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki, pag ang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki, pag nagloko to, kahit masakit, mapipilitan siyang tiisin ito. Totoo po ba? Isa sa mga pwede maging implication kapag ka lagi kang nakaasa sa pera ng asawa mo, pag nagloko siya, kahit masakit, titiisin mo na lang. Kasi nga, wala kang choice, nakaasa ka at ang anak mo sa pera ng asawa mo. Maraming babae nagtitiis sa isang mampanakit na relasyon kasi nga, mulat-mula nasanay na lagi na lang nakaasa sa pera ng asawa. At maraming babae nagtitiis sa isang mapanakit na relasyon kasi nga, mas iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga anak kaysa damdamin niya. What's the point? Una, hindi ka makukulong sa isang mapanakit na relasyon kung may kakayanan kang suportahan ang sarili mo at mga anak mo. Sa napakaraming mga tao, mga kababaihan po, na nagpapakounsel sa atin, isa sa mga dahilan nila bakit nagtitiis sila, wala silang kakayanan na suportahan ang anak nila. Wala silang kakayanan na suportahan ang sarili nila. Kaya wala silang choice kung hindi tiisin na lang yung sakit na nararanasan nila. Alam niyo po, sa lahat ng mga may bahay, hindi mo naman kailangan matakot sa pang-iiwan kung may sarili kang pera eh. Totoo po ba yun? Kung ikaw naman ay talagang nasa sa isang mapanakit na relasyon, hindi ka matatakot na iwan kung meron kang sariling pera at madiskarte ka. May kakayanan ka na buhayan ng sarili mo at ang mga anak mo. Alam niyo po, sa mga may bahay, kung may sarili ka naman pera, hindi mo naman kailangan magtiis doon sa isang mapanakit na relasyon eh. And at the same time, hindi mo naman kailangan hayaang saktan ng damdamin mo, lalo na't may kakayanan ka naman suportahan ng sarili mo. What's the point? Pag hindi mo tinanggap yung katotohanan importante na may sariling pera ang babae, alam niyo po, pwedeng samantalahin ng lalaki ang sitwasyon mo. Pag hindi mo tinanggap yung katotohanan importante na may sariling pera ang babae, pwedeng isang araw, kahit nasasaktan ka na ng sobra sa relasyon mo, titiisin mo pa rin yon. At pag hindi mo tinanggap ang katotohanang importante na may sariling pera ang isang babae, pwedeng kahit mali na pakikitungo sa'yo, titiisin mo na lang. At napakaraming mga babae, nasa isang mapanakit na relasyon, tinitiis kasi walang kakayanan para buhayin ang sarili. Hindi natutong dumiskarte, hindi natutong tumayo para sa sarili. Ikalawa, ang paglaya sa mapanakit na relasyon ay buong-buong nasa desisyon ng isang babae. Sino po naniniwala? Nasa kamay mo at wala sa kamay ng iba kung ikaw ba ay mananatili sa kanya o lalaya sa isang mapanakit na relasyon. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon, nakakalimutan natin na wala naman pala doon sa sitwasyon natin ang pagdidesisyon kung hindi nasa sa atin pa rin. Kapag ka pala ikaw ay nasa isang mapanakit na relasyon, ikaw ang magdi-decide at hindi yung sitwasyon mo ang dapat na magdesisyon para sa iyo. Alam niyo po, nasa desisyon mo, nasa kamay mo, and at the same time, nasa pagpili mo at wala sa pagpili ng iba kung ikaw ba ay mag-i-stay sa isang mapanakit na relasyon. What's the point? Ang babae dapat, umpisa pa lang, kaya nang tumayo sa sariling paa. Lalo na doon sa usaping pinansyal, nang hindi makulong sa mapanakit na relasyon. Sa mga kabataan po natin, dapat bata pa lang, handa ka na. Na pagdating ng araw, kaya mong tayuan, kaya mong buhayin ang sarili mo at ang anak mo. Hindi pwedeng masasanay ka na laging nakaasa sa asawa mo. Alam niyo po, kung meron mang isang pananaw na dapat mabago sa isipan ng maraming mga kababaihan, etong pananaw na to, na hindi dapat manatili na lagi na lang nakaasa
ang babae sa pera ng lalaki. Alam niyo po, ang babae dapat umpisa pa lang, kaya nang ipakita na kahit wala ang suportang pinansyal ng lalaki, mabubuhay siya at ang anak niya. Dapat ganun ang mindset natin. Kasi whether you accept it or not, hindi lahat ng lalaki willing mag-stay sa relasyon. Hindi lahat ng asawa nananatili hanggang sa huli. Ngayon, kung ikaw ay nanatiling nakaasa, nasanay ka na nakadepende sa iyong asawa at hindi ka natutong dumiskarte sa buhay, kawawa ka at ang anak mo. Kaya nga mapapalad po yung mga asawa, yung mga kalalakihan, napakapalad mo kung ikaw ay nakapag-asawa ng isang babaeng napakadiskarte sa buhay. Pansinin niyo yung sabi dito sa Kawikaan, dito sa ating pong text for this morning. Meron tayong to. Sabi doon, tinitingnan niya ang isang bukid at ito'y binibili niya. Sa bunga ng kanyang mga kamay ay nagtatanim siya ng ubasan, kanyang nababatid, nakikita ang kanyang kalakal at ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi namamatay. Alam niyo po, kahanga-hanga yung mga babae na madiskarte sa buhay. Yung bang sa simpleng mga bagay, kumikita siya. Alam niyo po, lalo na sa mga kabataan natin, huwag puro paganda ang gagawin nyo. Pag may pagkakataon na kumita, gamitin nyo yung pagkakataon na kumita. Alam niyo po, hindi kahiya-hiya yung nagtitinda ka ng kung ano-ano, kung yung dumidiskarte ka para kumita ka, isang patunay ito na ang isang tao, lalo na ang isang babae, kapag ka madiskarte sa buhay, nabubuhay siya dun sa ibinigay ng Diyos na pagkakataon para mas maging productive. Yung description dito sa Kawikaan, dito sa babaeng ito, isa sa mga pinaka-productive na babae, yung sinasabi dito ng Kawikaan. Alam niyo po, maging doon sa mga kalalakihan, huwag kayong pipili ng babae na walang alam kung hindi mag-makeup lang. Pero hindi marunong tumulong para sa usapin ng pagkita ng pera ng pamilya. Alam niyo po, napaka-importante, again, na ang babae marunong kumita, marunong dumiskarte, at marunong hindi na dumipende sa kanyang asawa. Alam niyo po, ang babae dapat umpisa pa lang, kaya na mabuhay nang hindi nagmumukhang kawawa sa pag-iintay sa bigay ng asawa. Dapat nagbabago yung mindset natin. Alam niyo po, anong tinuturo nito? Hanggat hindi mo kayang tumayo para sa sarili mo at sa anak mo, mapipilitan ka mag-stay sa isang mapanakit na relasyon. Hanggat hindi mo kayang ipakita na kaya mo kahit wala ang suporta ng asawa mo, mapipilitan kang mag-stay sa isang mapanakit na relasyon. At hanggat hindi mo kayang mabuhay ng hindi umaasa sa pera ng asawa mo, mapipilitan kang mag-stay sa isang mapanakit na relasyon. Ganon kahirap pag ang isang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki. Ikalawa, pag ang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki, kahit masakit na salita, titiisin na lang niya. Sino po naniniwala? Walang kahit na sinong tao undeserved na tumanggap ng masakit na salita. Totoo po ba yan? Lalo na mga asawa, mga babae, walang kahit na sinong tao ang deserve tumanggap ng masakit na salita. But again, ito po ang totoo. Ang babaeng laging nakaasa sa pera ng lalaki, kahit masasakit na salita, titiisin kasi mas importante sa kanya ang kakainin ng kanyang mga anak, mas importante sa kanya yung titiran ng kanyang mga anak. At mas importante sa kanya ang pag-aaral ng mga anak niya. What does it mean? Una, sanayin mo sarili mo na laging may pera. At huwag mong sanayin ang sarili mo sa masakit na salita dahil sa pera. Sa lahat po ng mga kababaihan, hindi dapat sinasanay ang sarili na walang pera. Dapat sinasanay mo ang sarili mo na may sarili kang pera at hindi doon sa pagtanggap na lang lagi ng masakit na salita.
Iyon dapat ang hindi mo kasanayan sa buhay mo. Alam niyo po, dapat ang babae, sanay na may sariling pera. Sanay na sanay dumiskarte, sanay na sanay mabuhay kahit walang ibigay ang asawa. Naalala ko lang noon yung nanay ko po. Kasi nung lumaki kami sa malapit sa palengke ng Atlag dati before, pag wala kaming pagkain sa bahay, aalis ang nanay ko, mga ilang saglit lang yon. Pagdating nun, ang dami na niyang uwing pagkain. Kasi nga, nandoon sa palengke, hahango lang siya. Kahit yung mga simpleng mga isda, pagdating ng hapon, punong-puno na ng pagkain yung bahay. Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Pag hindi sanay sa may pera na sarili ang isang babae, pagdating ng point na pagkakaitang ka ng asawa mo, para kang basang sisiw na nag-iintay ng tulong sa asawa mo. Pag hindi ka sanay dumiskarte sa mga kababaihan po, at kailangan mo ng pera, kahit may kasamang masakit na salita galing sa asawa mo, titiisin mo na lang. At pag hindi ka sanay mabuhay nang wala ang bigay ng asawa mo, lahat ng masasakit na salita, titiisin mo, mabuhay ka lang. Ano gustong ituro nito? Di baling hindi maunawaan ng iba. Bakit kailangan may sarili kang pera sa mga kababaihan? Ang importante, kahit anong mangyari, tuloy ang buhay mo at ng anak mo. Hindi baling mahirapan ka sa pagdiskarte. Ang importante, kahit anong mangyari, tuloy ang buhay ng anak mo. At di baling hindi ka bigyan ng asawa mo, ang importante, tuloy ang buhay mo at ng anak mo. Huwag mong hahayaan dahil lang sa pera, hihinto ang buhay mo. Huwag mong hayaan na dahil lang sa pera, hihinto ang mga pangarap mo, at huwag mong hayaan na dahil lang sa pera, mapagsasalitaan ka ng masakit ng ibang tao, lalo na ng asawa mo. Ikalawa, lagi mong isapuso, ang pera laging kikitain. Pero yung pagtapak sa pagkatao mo, lalo na ng asawa mo, mahirap gamutin. Sa mga kababaihan po, sa mga mag-aasawa pa lang, tandaan nyo, madaling kitain ang pera. Pero yung laging tapakan ang pagkatao mo dahil sa pera, mahirap gamutin yon. Kaya nga dapat, umpisa pa lang, malinaw na sa atin. Kung meron mang isang bagay na hindi dapat payagan ng isang babae, lalo na asawang babae, yung tapak-tapakan ang pagkatao mo dahil sa pera. Kung meron mang isang bagay na hindi dapat payagan ng isang babae, lalo na asawang babae, yung maliitin ang pagkatao niya dahil sa pera. At yung walang kwentahin ang pagkatao niya dahil sa pera. What's the point? Sa ayaw at sa gusto mo, tatapakan ang pagkatao mo. Kasi alam niya nakaasa ka sa pera niya. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao kahit asawa mo, mamaliitin ang pagkatao mo. At sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao kahit asawa mo, wawalang kwentahin ang pagkatao mo dahil sa pera. Ano tinuturo nito? Huwag mo nang intayin tapakan ang pagkatao mo dahil sa pera. Umpisa pa lang, huwag ka nang umasa sa pera ng asawa mo. Huwag mo nang intayin maliitin pa ang pagkatao mo dahil sa pera. Umpisa pa lang, huwag ka nang umasa sa pera ng asawa mo. Katlo, na implication kapag ka ang isang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki, pag ang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki, mawawalan siya ng kalayaan sa paggasta. Totoo po ba? Isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon, yung meron kang gustong bilhin, pero hindi mo mabili. Sino po rito na-experience na yan? Gustong-gusto mong bilhin ng isang bagay, pero hindi mo mabili. Isa po sa mga pinakamahirap na sitwasyon, yung meron kang gustong kainin, pero hindi mo makain. At yung meron kang gustong bigyan, pero hindi mo mabigyan. Alam niyo po,
karaniwang kwento sa maraming buhay ng babae, gustong magbigay sa magulang, gustong magbigay sa mga kapamilya, pero hindi magawa kasi walang sariling pera. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Una, maraming areas ng buhay ng isang babae, lalo na asawang babae, pag lagi itong nakaasa sa ibibigay lang ng asawa, malilimitahan. Pag may sariling pera, sino po naniniwala? Pag may sariling pera ang isang babae, pag may gusto kang bilhin, mabibili mo. Totoo ba yan? Sino rito, gustong-gusto niya, pagka meron siyang gustong bilhin, mabibili niya. Yung gusto niyang kainin, makakain niya. Yung gusto niyang bigyan, mabibigyan niya. Pero, tandaan niyo po, pag nakaasa ka lang sa ibibigay ng asawa mo, yung bibilin mo ang magdidetermine yung ibibigay lang sa iyo ng asawa mo. Pag nakaasa ka lang sa ibibigay ng asawa mo, ang magdidetermine yung ibibigay lang ng asawa mo kung makakain mo ba yung gusto mong kainin. At pag nakaasa ka lang sa ibibigay ng asawa mo, yung gusto mong bigyan, ang magdidetermine yung ibibigay lang sa iyo ng asawa mo. Sa madaling salita, wala kang kalayaan sa gusto mong bilhin, wala kang kalayaan sa gusto mong kainin, wala kang kalayaan sa gusto mong bigyan. At kung meron man sigurong isa sa mga pinakaabang kalalagayan, ang isang babae, yung nabubuhay siya sa buhay na puno ng limitasyon. Ikalawa, pwedeng tanggapin ng isang babae o asawang babae ang limitadong buhay kung palagi lang itong aasa sa ibibigay ng asawang lalaki. Alam niyo po, pwedeng dumating doon sa point na tanggapin ng isang babae na normal lang yung laging nakaasa sa ibibigay ng asawa. Pwedeng dumating sa point na tanggapin ng isang babae na okay lang ang limitadong buhay pag lagi itong nakaasa sa ibibigay ng asawa. At pwedeng tanggapin ng isang babae na realidad niya ang limitadong buhay pag lagi siyang nakaasa sa asawa. At sino po naniniwala? Hindi normal ang buhay na puno ng limitasyon. Totoo ba yan? Hindi normal yon. Yung nabubuhay ka na punong-puno ka ng limitasyon sa buhay. Hindi okay ang mabuhay na laging kulang. At hindi dapat tanggapin ng kahit na sinong babae na realidad niya ang kakulangan sa buhay. What's the point? Sa halip umasa ka sa ibibigay ng asawa mo, sikapin mong mabuhay ng may sariling pera. Nang hindi maging normal sa iyo ang buhay na puno ng limitasyon. Sa halip umasa sa ibibigay ng asawa, sikapin mong mabuhay ng may sariling pera nang hindi ka masanay sa buhay na laging kulang. At sa halip umasa sa ibibigay ng asawa mo, sikapin mong mabuhay na may sariling pera nang hindi maging realidad sa buhay mo ang kakulangan. Kasi nga ito ang totoo. Wala namang gagaan pa sa buhay ng babaeng hindi nalilimitahan ng pera ang galaw sa buhay. Wala namang gagaan pa sa buhay ng babaeng hindi nalilimitahan ng pera ang mga desisyon niya sa buhay. At wala nang gagaan pa sa buhay ng babaeng hindi nalilimitahan ng pera ang mga disposition niya sa buhay. Dapat ang isang babae laging nai-empower yung kanyang mga decision, yung kanyang mga disposition, yung kanyang mga galaw sa buhay dahil may kakayanan siya pagdating sa usapin ng pera. Hindi nakaasa lang sa ibibigay ng asawa. Now, the question is, gaano nga ba kahalaga sa isang babae ang pagiging financial independent? O hindi nakaasa sa pera ng asawang lalaki? Alam niyo po, unang-unang magandang dahilan, tutulungan ka nitong makita totoong halaga mo eh. Kasabay ng pagtaas ng tiwala mo sa sarili mo. Sino po naniniwala? Hindi mo naman talaga makikita halaga mo
nang hindi mo sinisimulan tingnan sa sarili mo. Totoo po ba yan? Hindi mo naman talaga maibibigay, tandaan niyo po, hindi mo naman talaga matatanggap yung totoong halaga mo nang hindi mo sinisimulang ibigay sa sarili mo. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, maraming tao ang babaw ng sukatan para sa totoong halaga ng ibang tao. Sa ayaw at sa gusto mo, maraming tao hindi marunong magbigay ng totoong halaga ng iba. At sa ayaw at sa gusto mo, ikaw mismo sa sarili mo, ibababa mo o itataas mo ang sarili mo, ang tiwala mo sa sarili mo, depende kung paano mo tinatanaw kung gaano ka-productive bilang isang tao. What does it mean? Una, pag ang babae financially independent, mabubuhay siya sa totoong halaga niya. Pag financially independent ang babae, hindi ka maniniwala na wala kang kwenta eh. Totoo mo ba yan? Hindi ka maniniwala na wala kang kwenta pagka ikaw financially independent. Pag financially independent ka, hindi ka maniniwala na pabigat ka. Totoo mo ba yan? Sa mga babae na kaya niyang kumita, kaya niyang dumiskarte, kaya niyang mabuhay nang hindi umaasa, lalo na sa asawa mo, hindi mo tatanggapin na wala kang kwenta eh. Hindi mo tatanggapin na pabigat ka at hindi mo tatanggapin wala kang pakinabang. Kaya nga yung pagiging financially independent ng isang babae, tinutulungan siya nitong makita yung totoong halaga niya. Tinutulungan siya nitong makita yung totoong worth niya base sa inilagay sa kanya ng Panginoon. Kasi nga, paano mo paniniwalaan na wala kang kwenta kung kaya mo naman lumikha ng pera? Totoo po ba yan? Paano mo paniniwalaan na pabigat ka kung sa kabila ng pagiging asawa at nanay mo, nakukuha mo pang kumita? At paano mo paniniwalaan na wala kang pakinabang kung sa kabila ng obligasyon mo bilang nanay at asawa, nakakatulong ka pa sa panggastos ng bahay? Kaya nga huwag kang papayag sa mga kababaihan at sa mga mag-aasawa pa lang na sasabihan ka nang wala kang kwenta, nang wala kang pakinabang, na pabigat ka, lalo na marunong kang dumiskarte sa buhay. Kasi yung pagiging madiskarte mo sa buhay, nagpapakita ng totoong halaga mo. Ano pinapakita nito? Iiwas ka pala ng pagiging financial independent mo sa maling pagtingin mo sa sarili mo. Ikaw mismo, tatanggalin ito. Pagka financially independent ang isang babae, tatanggalin ito yung maling pagtanaw mo sa sarili mo. Iiwas ka pala ng pagiging financial independent mo sa maling pagtingin ng iba sa'yo. At higit sa lahat, iiwas ka pala ng pagiging financial independent mo na mabuhay sa maling akala sa sarili mo. Tandaan niyo po, being financially independent is not about an issue of pride, but an issue of living to your real worth. Being financially independent is not about breaking the rules of submission to your husband, but an issue of living to your real worth. Kaya nga sa mga kalalakihan, huwag niyong pipigilan yung mga babae pag gusto nilang maging productive. Huwag niyong pipigilan, huwag niyong ikukulong sa isang kahon ang inyong asawa para hindi siya mabuhay doon sa totoong calling ng buhay niya as a productive and financially independent dito sa buhay na to. Dapat bukas tayo. Hindi lang sila pambahay, hindi lang sila pang kusina. Kaya din nilang bumuhay ng pamilya. So, be open doon sa mga pagkakataon na binibigyan ka pala ng Panginoon ng isang malaking blessing ng asawa na madiskarte. So, wag mong tingnan na parang kakompetensya. Wag mong tingnan na parang makakaramdam ka ng panliliit sa pagkalalaki mo. No. Hindi ganun dapat ang pananaw ng lalaki. Kung ang babae na binigay sa iyo ng Panginoon ay madiskarte, ipagpasalamat mo sa Panginoon yon. So, tandaan nyo po, hindi ibig sabihin na kumita ka o kaya mo nang kumita, may sarili ka ng pera, magmamalaki ka na. No. Ipinapakita mo lang kung anong tunay mong kakayanan bilang babae.
At hindi ibig sabihin kaya mo ng kumita, may sarili ka ng pera, hindi ka na magpapasakop sa asawa mo. No. Pinapakita mo lang yung kakayanan mong mabuhay sa totoong halaga mo. Ikalawa, pag ang babae financially independent, nabubuhay siya sa may totoong tiwala sa sarili. Alam niyo po, totoo ba may mga tao, sa sarili na lang kinakapos pa ng tiwala? Napansin niyo yan? Sarili na lang, ayaw pang pagtiwalaan. At may mga tao, kaya naman pero takot maniwala sa sarili. What's the point? Pag ang isang babae financially independent, hindi siya matatakot mabuhay kahit walang financial support ng ibang tao. Pag ang isang babae financially independent, hindi siya matatakot bilhin yung mga pangarap niya kahit walang financial support ng lalaki. At pag ang isang babae financially independent, hindi siya matatakot ma-enjoy ang kasaganaan ng buhay kahit walang suporta ng lalaki. Ang tanong, saan nanggagaling yung tapang na yon? Lahat yung galing doon sa tamang tiwala niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging financially independent. Pero subukan mong nakaasa ka sa ibibigay ng asawa mo, lagi kang puno ng alinlangan sa mga gagastusin mo para sa sarili mo. Subukan mong nakaasa ka sa ibibigay ng asawa mo, malabo mong mabili mga pangarap mo. At subukan mong nakaasa ka lang sa ibibigay ng asawa mo, malabo mong mabili ang mga gusto mo. Malamang masumbatan ka pa. So be wise enough to become financially independent, to live within your real worth, and be wise enough to become financially independent, to live with the strong belief in what God stored in you. So another reason, pag ang isang babae financially independent, tutulungan ka nitong mabuhay ng malaya sa isang relasyon na hindi na healthy para sa iyo at sa anak mo. Alam niyo po, may mga babae nakukuhan tiisin yung mapanakit na relasyon, mapanlokong relasyon, mapaniil na relasyon, simply because may mga babae, pamasahe lang, pauwi sa probinsya, wala. Yung isang nagpa-counsel sa akin, sabi niya, Pastor, 6 months na po ako na hindi inuuwian, pero hindi ako makaalis, at yung anak ko, hindi kami makauwi sa probinsya kasi wala kaming pamasahe. Pansinin niyo po, napakaraming kaawa-awang kwento ng maraming pagtitiis ng mga babae sa isang toxic na relationship dahil sa issue ng pera. Maraming babae na hindi na deserve ang sa kanya, tinitiis pa rin dahil sa issue ng pera. At maraming babae, hindi na makatao ang trato sa kanya, tinitiis pa rin dahil sa issue ng pera. What does it mean? Una, maniwala ka, tutulungan ka ng pagiging financially independent mo na hindi makulong sa toxic na relasyon. Ito po ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng relasyon tatagumpay. Hindi lahat ng mga pumasok sa isang relasyon naging mabuti ang kwento ng kanilang relasyon. So, pansinin nyo, may mga tao nagsimulang maayos na kasama, pero nang lumaon, wala na sa ayos. Totoo ba yan? Nagsimulang maayos, pero nung nagtagal, hindi na siya maayos kasama. May mga tao nagsimulang mapagmahal na kasama, pero nang lumaon, mapagtuos na lang, hindi na mapagmahal. At may mga tao nagsimulang mapagkalinga, pero nang lumaon, iba na kinakalinga. Now, kung kaya mo naman buhayin ang sarili mo at ang anak mo, pipiliin mo pa bang mag-stay sa isang toxic na relationship? Kung kaya mo naman buhayin ang sarili mo at ang anak mo, pipiliin mo pa bang mag-stay sa tabi ng taong hindi na ikaw ang mahal? At pipiliin mo pa ba na mag-stay sa isang relasyon na hindi na ikaw ang gustong makasama? Now, kung hindi mo kayang buhayin ang sarili mo, ang anak mo, wala kang choice kung hindi mag-stay
sa isang toxic na relationship na wala na sa ayos ang pakikitungo sa iyo. Pag hindi mo kayang buhayin ang sarili mo at anak mo, wala kang choice kundi mag-stay sa isang toxic na relationship na hindi ka na kayang mahalin, na hindi na ikaw ang gustong makasama. Ganong kalaki ang pwedeng maging negative impact sa isang babae na hindi kayang tumayo sa sarili. Ikalawa, maniwala ka, tutulungan ka ng pagiging financially independent na lumaya sa tanong na paano na kami. Alam niyo po, ang babaeng walang sariling kita, hindi may iwasang magtanong paano na kami kakain pag hindi na kami sinuportahan? Paano na kami mabubuhay? Paano na kinabukasan ng mga anak ko? Ba't sino po naniniwala? Pwede mo namang palitan yung tanong na paano nakakain ang mga anak mo ng deklarasyon na kahit ano mangyari, hindi magugutom ang mga anak ko. Pag ang isang babae, financially independent, hindi ito laging mapupuno ng tanong na paano na kami kakain, paano na kami mabubuhay, paano na kinabukasan ng mga anak ko. Kung hindi, pag ang isang babae, madiskarte, kayang kumita ng sarili, hindi magtatanong sa halip. Ang laging deklarasyon nito, kahit anong mangyari, mabubuhay ang mga anak ko. Kahit anong mangyari, magiging maayos ang mga anak ko. At kahit anong mangyari, maaabot ng mga anak ko ang pangarap niya. Lahat yun, mangyayari lang kung pipiliin mo maging financially independent ang isang babae. Lahat yun, mangyayari lang kung pipiliin mong maging mas madiskarte sa buhay. At lahat yun, mangyayari lang kung pipiliin mo na magkaroon ng sariling kita at hindi nakaasa sa asawa mo. And finally, tutulungan ka nitong makita, magagawa mo hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa mga anak mo, kung hindi maging para sa iba. By the way, sa lahat po ng mga kababaihan, sino naniniwala? Marami kang magagawa para sa iba. Niniwala po kayo doon? Na hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa anak mo, kung hindi maging para sa iba, marami kang magagawa. Pansinin nyo. Ang sabi doon sa binasa natin, doon sa last verse, sa verse 18, ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi namamatay. Sino po naniniwala? Hindi dapat huminto sa sarili mo lang ang kaya mong gawing mabuti dito sa buhay na ito. Hindi dapat huminto sa mga anak mo lang yung kaya mong gawing mabuti sa buhay na ito. Na ibig sabihin, being financially independent, it opened great doors of sharing your life to humanity. Pansinin nyo, yung babaeng binanggit dito sa Kawikaan, again, ang sabi, hindi namamatay yung kanyang ilaw sa gabi. Ano ibig sabihin nito? Sa kanila pong kultura, ang isang bahay na may nakabukas na ilaw sa gabi, it's sending a message sa lahat ng mga naglalakbay sa gabi na may bakante pang kwarto sa kanilang bahay at pwedeng tumuloy doon yung mga estranghero nang walang anumang babayaran. Sa kultura to ng mga nasa Middle East, lalo na itong mga Israelita, kasi nga, ito'y inutos sa kanila ng Panginoon bilang pagbabalik doon sa mga taong tumulong sa kanila towards sa kanilang journey sa Promised Land. So, ang Panginoon, nag-utos siya na maging mabuti sila sa mga estranghero. So, dito, ang matindi roon, pansinin nyo, yung babaeng financially independent, madiskarte, hindi kailanman namatay ang ilaw sa gabi ng kanyang tahanan. What does it mean? Una, pag pala financially independent ang isang babae, hindi siya mauubusan ng pagkakataon na maging pagpapala sa marami. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang gamit ng buhay mo, magamit ito ng Diyos para sa personal na layunin ng Diyos sa buhay mo. At sino po naniniwala?
isa sa mga pinakamagandang gamit ng buhay mo, magamit ito ng Diyos para sa purpose niya sa buhay ng mga tao sa paligid mo. What's the point? Gamit ang pagiging financially independent, tuparin mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Gamit ang pagiging financially independent, be an instrument of God para matupad ang purpose ng Diyos sa mga anak mo. At gamit ang pagiging financially independent, be an instrument of God para matupad ang purpose ng Diyos sa mga tao sa paligid mo. Ang pagiging madiskarte pala, ang pagkakaroon ng sariling kita, lalo na ng isang babae, mas malawak ang ibig sabihin at dahilan ng Diyos. Bakit sinasabi na maging financially independent ka, na hindi ka umasa sa asawa mo. So church, sa lahat po ng mga kababaihan, again, pag ang babae laging nakadepende sa pera ng lalaki, pag nagloko to, kahit nasasaktan ka, titiisin mo na lang. Pag ang babae laging nakadepende sa lalaki, kahit masakit na salita, titiisin na lang niya. At pag ang babae laging nakaasa sa pera ng lalaki, mawawalan siya ng kalayaan sa maraming areas ng buhay niya. So be financially independent dahil tutulungan ka nitong mabuhay sa totoong halaga mo. Tutulungan ka nitong lumaya sa isang toxic na relationship, and be financially independent dahil tutulungan ka nitong mabuhay hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa mga anak mo, o hindi maging para sa mga tao sa paligid mo. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat sa paalala mo, lalo na po para sa buhay ng maraming mga nanay, sa maraming mga kababaihan, at sa mga magiging nanay, Panginoon. Turuan mo po na maging bukas ang bawat isa sa importansya ng pagiging financially independent, Panginoon. Turuan mo po na mabago ang kultura sa loob ng maraming tahanan na hindi laging umasa ang babae sa asawang lalaki, kung hindi ipakita yung totoong calling ng kanyang buhay, yung totoong halaga niya, yung totoong kaya niyang gawin bilang isang babae. Salamat po sa lahat ng nakarinig ng mensaheng ito. Nawa, napapurihan at naluwalhati ka po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you.